Hello guys, magandang gabi dito sa Los Angeles, California at magandang umaga naman po dyan sa Pilipinas. At heto kasagsagan po ng Thanksgiving po dito sa amin. Yung mga iba nagbibideo okay, tapos na po kaming kumain. Yung mga iba naglalaro sa labas, nagpupul sila. Itong mga oras na to guys, marami nang nasa labas para mag-shopping, especially sa outlet. Pila-pila na yan kahit na malamig ang panahon. Ganon dito, like last year pinakita ko po yun nung pumunta kami ng outlet guys. Grabe yung tao, diba, na namimili. Ganon dito sa Amerika pag Thanksgiving kasi yung presyo talagang bagsak 70% doon sa original price. Kaya marami nagsha-shopping during Thanksgiving. So, yung sale niya magmula sa oras na to, gabi kasi gabi sila nagbukas, magmula sa oras na to hanggang sa linggo yung sale na yan guys. Kaya talagang yung mga tao talagang grabe, magsisilabasan talaga yan. Ang mall punong-puno guys. Baka siguro mamayang madaling araw mamamasyal kami sa mall guys kasi malapit lang naman dito sa amin. So sa lahat ng mga followers natin, sa lahat ng mga taga rito sa Amerika, Happy Thanksgiving guys! At tayo nagpapasalamat sa mga blessings na natanggap natin sa taong ito. At alam natin ito po ay galing sa ating Panginoon. Ano man ang natanggap mo, maliit man yan o malaki, ipagpasalamat natin yun sa Panginoon kasi galing po yun sa Kanya lahat. So, thank you Lord kasi sa blessings na natatanggap natin, sa blessings na binibigay mo sa amin, kami nagpapasalamat sa iyo. Happy Thanksgiving po sa inyong lahat. At sa araw ding ito guys, ipinagdarasal ko sa ating Panginoon dahil ito po yung araw ng paghahatol kung mabibigyan ba ng interim release ang ating dating Pangulo ng Pilipinas, walang iba si PRRD. Ito yung araw ng paghahatol sa kanya sa The Hague sa Netherlands. Naway mabigyan po siya. Hipuin mo Panginoon. Hipuin mo ang mga puso ng mga judges dyan sa The Hague. Na sana maibigay na nila yung kahilingan ng matanda. Dahil matanda na yan guys. Ano man ang pagkakamali niya before, ano man ang kasalanan niya before, Diyos na lamang ang tanging makakapagpasya guys. Hindi ka perpekto, hindi ako perpekto, hindi tayo perpektong lahat. May kanya-kanya tayong mga kasalanang nagagawa dito sa ibabaw ng mundo. Ano man ang pagkakasala niya, patawarin natin siya. Walang perpekto na nilalang guys. Nobody's perfect, ika nga. May nagawa man siyang hindi maganda, namura man niya ang Panginoon. Alam ng Panginoon yan. Ano man ang pagkakamali niya. Ang sa akin lang maiuwi si Tatay Digong dahil siya ay Pilipino. Hindi dapat ibang lahi ang lilitis sa kanya dahil buhay ang ating hustisya dyan sa Pilipinas. Kaya tayo pinagtatawanan ng... Tingnan yung Amerika guys, masisindak ba nila ng ICC? Hindi! Bagkos ang ICC ang mangyak-ngiyak dito sa Amerika. Hindi miyembro ang Amerika pero makapangyarihan, powerful. Kaya nga, kayang-kaya niyang i-freeze ang mga account ng mga taga-ICC. Tingnan nyo, hindi sila makapunta dito, pati mga pamilya nila. Mga dollar accounts nila, naka-freeze yan. Dahil yan kay Donald Trump. Dahil sa pakikialam nila sa mga ibang bansa na kaalyado ng Amerika na kahit hindi na sila tinatawag miyembro, nakikialam pa sila. Wala na silang jurisdiction pero nakikialam pa sila. Tignan nyo isang judges na humawak dati sa case ni Tatay Digong, tinanggal si Karim Khan. Tapos yung 6 na judges pa na taga Canada. Nakaban sila dito sa Amerika. Yun guys. Hindi nila pwedeng sindakin ng Amerika. Ang nasisindak lang ng ICC, yung mga maliliit. Yung kayang-kaya lang nila, like Philippines.
Pero tignan mo, Russia, masisindak ba nila? Hindi. Israel, si Netanyahu, masisindak ba nila? Hindi. May warrant of arrest yan. Bakit? Nakuha ba nila? Si Netanyahu, hindi. Si Putin ng Russia, may warrant of arrest yan ng ICC. Nakuha ba nila? Hindi. Kung gugustuhin ng ating pamahalaan, guys, hindi yan makukuha si Tatay Digong, pero anong ginawa ninyo? Isinuko nyo siya sa ICC, which is mali yun. Na ang bansang o ibang lahi ang lilitis, buhay naman hustisya natin dyan. Kaya ang tanging hiling ko sa ating Panginoon, dahil Thanksgiving namin dito sa Amerika, na sana ipagkalob na ng Panginoon, na sana mabigyan na siya ng interim release, makauwi na po siya sa bansa natin dyan sa Pilipinas. Kahit dyan siya litisin, at kahit dyan siya kung ano man, basta nandyan siya sa bansa natin, hindi nandito sa ibang bansa, guys. 80 years old na yung tao, guys, may karamdaman. Nasaan ang konsensya nyo? Bakit noon, guys? Nung na-convict na si Imelda Marcos, anong sabi ni Tatay Digong? Ikukulong na dapat yan. Bakit nyo pa siya ikukulong? Anong mangyayari dyan? Ano bang pakinabang pa dyan? Matanda na siya, ba't ikukulong pa si Imelda? So hindi niya inalaw na makulong si Imelda Marcos. Sana ganyan din sana ang pag-iisip ng presidente dyan sa Pilipinas. Kaso ba naman? Bangag daw Lulong daw sabi ng ate niya. O ate niya nagsabi, guys, hindi ako. So yun, guys. Sana kung matalino, hindi lulong ang ating presidente dyan sa Pilipinas, nagiging maganda sana ang takbo ng pamamahala niya. Wala sana yung mga nangyayaring corruption ngayon. Sobrang talamak ang corruption, guys. Aminin man nila o hindi, itong administrasyon na ito, grabe, lumubog. Nasa kumunoy ang bansang Pilipinas. Magalit na kayo sa akin, guys, kasi syempre iba yung mga pag-iisip nyo na loyalista, guys. Pero ito ang paniniwala namin, guys. Nandito na kami sa ibang bansa, pero alam namin yung nangyayari, guys, kasi international news, guys, bidang-bida ang Pilipinas. Every day. Kahit nga yung mga kakilala namin dito, sometimes you are very proud before na sabihin, I'm a Filipino, kasi si Tatay Digong noon ang presidente. Dahil sobra nilang hinahanga ng presidente noon nung si Tatay Digong. Pero ngayon, kung tatanungin niya, are you a Filipino? Sabi mo, I'm a Mexican or I'm a Thailander. Kasi nga nahihiya ka. Kasi ang tingin nila sa Pilipino, napakababa, magnanakaw. Totoo yan, guys. Dito sa Pilipinas, dito sa Amerika, kung tatanungin nila yung mga Pilipino, no, I'm a Mexican, I'm a Thailander. Ganon. Kagaya tinanong nila si Boss Jimmy before ng mga iba dito na hey, are you Filipino? No, I'm a Mexican. Sabi ni Boss Jimmy. Kasi nga nakakahiya, guys. Kung pupunta kami sa mga ibang lugar, makikita mo naman parang kami Mexican or kasi nga yung aura ng Pilipino, maiahalin tulad mo sa mukha ng Mexican and then mga Thailander. Kaya maniniwala naman sila kahit sabihin mong ganun. Unlike before, you are very proud na sabihin, I'm a Filipino, because hinahangaan nila ang presidente ng Pilipinas na si Tatay. Totoo yun, guys, kasi before nung si Tatay Digong pa yung presidente, marami akong nakakausap, yung presidente nyo, grabe ang tapang. Ganun ang presidente dapat. Sobrang nilang hinahangaan. Pero ngayon, your president is lulong sa droga, drug addict. Oh my God. So, guys, yun ang tanging hiling ko. Maibigay na po yung interim release, yung makalaya na si Tatay Digong, para at least sa huling pagkakataon doon sa bansa natin, siya malagutan ng hininga o kung anuman. Kasi mahina na po yung matanda, guys. Lahat naman tayo doon papunta, guys. 'Di ba? May kanya-kanya lang tayong mga panahon, araw, o kung kailan tayo mawawala dito sa ibabaw ng mundo. So, Lord, sana ipagkaloob mo, hipuin mo ang
puso ng mga taga-ICC na sana maibigay na yung interim release para kay Tatay Digong. Yung lamang guys, maraming salamat. Agree man kayo sa akin o hindi, wala na akong pakialam dyan. God bless Philippines, God bless us all, God bless America. Love, love, love!